Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is CryptoChum Trader. So, let's continue our BTC analysis. So, medyo matagal akong hindi nakapag-analysis sa BTC. Pero, i-review ko kayo sa mga previous analysis natin para masundan natin kung ano yung galaw niya, yung currently na ginagalaw ng price. Okay? So, punta tayo dito sa Fev 5 na last analysis ko. Ito yung monthly BTC outlook natin. So, babasahin ko isa-isa sa inyo yung mga nakalagay dito sa chart para malaman nyo kung ano yung dinadagdag tsaka kung ano yung nawawala. So, BTC outlook, monthly time frame. Dito na yung POI ko for long. After ko magkamali ng 2 bias last time, nirevise ko yung analysis ko kasi long ako ng long sa area na yon. So, kinuha ko tong POI, later malalaman nyo yan. Sa POI, expect reaction and volatility, higher time frame to. So, matagal ang galawan ni market. Pero yes, exciting yung area na to kasi mas gagalaw si price based on structure. So, nakita naman natin yan on a previous month or weeks. Sa red box naman, sa gitna, yan yung previous history. Okay, diyan nangyari yung buying and selling ng market, may area of value diyan. Kaya kung long or short ka diyan, parehong squeeze and SL yung position sa higher time frame. Sa red box below, expect liquidity sweep. Hindi pa to ginagawa ng market. Usually below yan ng 58751.77. Marami kasing nag-a-assume sa POI na to, nagpo-position, kaya yung market nagfo-front run at mas bumababa pa sa area na to. Pag bumaba dyan sa POI na yan, mag-change na tayo ng sentiment from bullish to bearish and price will react on the other side. If hindi sweep nangyari dito, if breakdown, kung binagsakan niya talaga yan, mag-shift tayo sa seller. So, etong POI, 68999.99, yan yung exact pero hindi bababa ng 58751.77 kasi liquidity sweep na yung mangyayari doon. So dito sa area na to, possible may reaction siya dyan sa lower time frame. Kaya yan yung pupuntahan natin. So again, this is February 5 and ano yung updated? Ito, March 14. So, ang nagbago dito is kinuha ko na yung internal range. So nag-react na si price sa POI, and for the month of March, kinuha ko yung internal range ng candle na yon, yung candle range theory. So yung high, kinuha ko 79417.15 and yung low 60061.23. And kung paano yung makukuha yan, that's part of OHLC. Dito nyo makikita yan, OHLC. So dito makikita nyo na clean POI rejection yung nangyari. Kaya i-zoom in natin to. So wala na bago Let's zoom in. Pero bago yan, ano ba inaantay natin dito? Balik tayo doon sa first part. Ito yung first part. Okay, let's zoom in. So, this is our monthly bias from the last BTC update, yung February 5, yung kaninang in-explain ko. Ngayon, ito pa lang yung price na meron tayo. Biruin nyo, since monthly to, dalawa pa lang yung candle na nakikita natin. Ganyan katagal kung gusto mo mag-capture ng bigger swings. So, explain natin yung price sa chart para hindi kayo malito. Ulitin ko yung 60061.23, ito yon. At saka yung 79417.15, range yan ng monthly candle natin. Ito yung monthly candle natin, February. Itong blue na to, that's for March. So, all the price movement na nakikita nyo since February 1 is internal range lang ng market. So, nag-up and down na siya dito sa loob. Nag-70, bumaba ng 68, then up and down. Internal lang yun ng monthly candle. Yung 68999, in-explain ko na kanina, yan yung start ng POI natin. Anywhere dyan kasi area siya, yung POI, but not below 58751.77 kasi nga dito is more on sweep na. So, ang real question dito is, why did price react there? Where exactly in our POI? Ihimayin ko sa inyo yan. And how could we trade this move? So, i-breakdown natin and ito na yung video sa YouTube. So, ito yung chart kanina and i-explain ko lang ng malinis paano ko kinuha to. So, dito sa OKX,
kinuha ko lang 'to, itong, um, closing nitong candle na 'to, 'yan, closing ng bullish candle or, opening ng red candle, tapos kinuha ko yung high nito, okey? Ba't sila yung napili ko? Kasi sila yung may reaction ng price dito and kaya ko nakuha yon. So gets? Maganda yung reaction dito, 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 tsaka dito. So goods na tayo dun, yun lang. And depende yun sa trader kung paano nila makikita. Next is yung reaction dito, hindi ko na isasama yung liquidity dito, kasi wala naman dun si price. So ang kukunin natin is yung dito at saka dito. So ito yung gusto kong makuha kasi dito. Saan nagtapik 'tong price na 'to dito sa area na 'to? So given na meron tayong malaking area dito, pero i-check natin saan exactly nag-top 'tong price na 'to, okey? So bababain ko 'yan sa 1 week. Hanggang mahimay ko kung saan 'to nag-top, para malaman niyo kung gaano kaganda yung tinapik nito at kung gaano kalinis. So siyempre, um, lagay ko yung horizontal line and saan siya nag-top mismo dito. Ginagawa ko 'to para malaman niyo kung paano ako nakakapasok ng specific entry price or sobrang refine lalo na sa 1 minute kasi ganito ko siya himayin. So, X na 'to kasi nalagpasan na ni price, X na rin 'to kasi hindi naman inabot ni price. So most likely, andito lang tayo. And ano yung nakikita niyo diyan? Itong gray box ko, ire-refine ko na siya. Okey. So pasok pa din, 'di ba? Hmm. Ah, Mula dito sa low hanggang dito, ibahin ko na lang yung color. As reference lang na nire-refine natin siya. So nandito lang ako sa gray box, hit niya pa din. Ngayon, ire-refine ko na si gray box para malaman kung ano yung meron diyan sa loob na 'yan. Na-excite kayo 'no? Okey, clean OB. Paano mo nalaman na hit siya? Ito yung line natin, 60K, saktong-sakto naman 'yun. Wait lang, check ko lang, Ayun na 60K, tignan niyo 'tong ano, yung open, high, low, itong low nito, 'yan, 60K saktong-sakto. Wow, ano 'to, manipulated. Anyways, balik tayo dito, ayan. So, again, ask mo ako, "Coach, bakit hindi ka kumuha dito sa baba?" Okey, bakit hindi ka kumuha dito ng POI? Wala naman kasi magandang order block dito. So tingnan niyo 'to, valid ba 'to ng order block? Hindi siya yung last candle? Hmm, Hindi siya yung last candle, ito kasi yung last candle. So hindi siya magandang reaksyon. Next, itong order block, um, nung chineck ko 'to, nag-top na 'to sa ayan, nag-top siya. So walang order block dito, na-mitigate na yung order block, yung imbalance na field na rin. So eto na lang yung pinakamaganda. Okey, ilang beses ko na nakita yung mga ganito na sobrang tagal nila tapos sila yung napipili ng market para mag-react, okey? So wala na. So again, kung kanina malaki yung inex natin, ngayon eto tsaka eto na. Nandito na lang tayo sa area na 'to. Ta-try ko pa siya himayin kung may makukuha pa ako dito sa 4 hours or sa 1 hour. Basta ang goal ko is nandito lang siya sa black line. Kasi 'pag lumabas siya sa black line, ibig sabihin, lumalayo na ako sa refinement. Okey, eto pa rin, naging single candle lang, pasok pa rin, equilibrium 'yan, yung hinit niya, paano ko malalaman? Center 'yan, saktong-sakto 'no?
Saktong-sakto ng premium and discount. Center na center, oh. Next, baba ko pa sa 1 hour. Sana abutin, hindi kasi tayo naka-premium. Ayun, hindi na inabot, sorry. 2 hours. Last time naabot ko pa, eh. Hindi na inabot din, 3 hours. Ayun. So, siya na yung last candle. Kung ito nakuha niyo siya sa premium and discount, yung equilibrium, ito na yung last candle. So, paano niyo siya makikita na valid? Kasi galing 'to sa isang order block sa 1 day, galing siya sa equilibrium ng 4 hours, tapos sa 3 hours, bumalik siya sa OB. Ngayon 'pag pumunta ka dito sa recent price, makakakita ka dito ng OB. Pero bakit hindi ako dito naghahanap? Kasi 'di ba, nandito lang tayo sa range na 'to. Galing tayo sa 1 day, binaba natin ng 4 hours, tapos binaba natin ng 3 hours. Kung puwede pa 'yan 15 minutes, puwede pa. Kaya dito lang ako sa range naghahanap. Nung monthly tayo, nandito tayo sa buong yellow, hanggang binaba ko siya sa 1 day. Binaba ko siya sa 4 hours and 3 hours. So 'yan yung nakuha natin. Paano mo malalaman na tinapik niya yung candle na 'yan? So, wait lang, move ko lang 'to. So, tignan mo dito yung high ng candle na yon, etong blue. Makikita mo nalagpas siya sa 60K, kaya siya possible na na-hit. So 'yan, ayan. So 60,017.0. Kita niyo? Yan yung sinasabi na topic lang magre-react si price. Galing yan sa etong POI na 'to ay etong, um, POI tama, point of interest. Galing yan sa monthly. Hindi yan basta-basta POI. Kaya makikita niyo yung reaction ng price dito. 3 hours lang 'to, pero 'pag pumunta ka sa recent price, grabe yung lipad niya. Ayan, grabe yung reaction niya. So, nagkaroon siya ng sideways ng 36 days. Gano'n kalakas yung POI na 'to sa ilalim. So, I hope nasundan niyo kung paano siya ite-trade. Next, balik tayo sa 1 day. Alisin ko na rin 'to. So, siyempre nakuha na yung POI do'n, meaning malakas 'tong area na 'to. And sa sobrang lakas ng area na 'yan, makikita niyo yung rejection ng price dito and trying to go above 70K, then 80K, tapos targetin niya 'yan. Ayan, makikita niyo 'yan. Yung mga pinanggalingan ng 'yan, 90K 'to, 90K price. Yung mga pinanggalingan ng dump, usually diyan 'yan. So eto, what price 'to? 'Yan. Then bago 'yan, eto muna, yung 80K. So sunod-sunod 'yan, 60K, currently nasa 70K, 80K, 90K, and 100K. Um, Paano niyo malalaman na malakas yung liquidity dun sa baba? Yung area na 'to hinold for 36 days, okey? Kung makikita mo sa previous reaction, yung price keeps on dumping. Pero dito sa area na 'to, na-hold pa nila. 'Pag hindi 'to na-hold ng buyer, makikita niyo ulit na grabe na naman yung drop ng market. Kasi 'pag hindi siya nakaka-hold ng area, nagda-drop siya ng ganyan. So, medyo maganda naman yung reaction nito. Makikita pa rin natin kasi may liquidity pa rin naman tayo sa ilalim to make a valid long position. Pero dito sa area na 'to, maganda na yung price niya. Ngayon, paano mo naman ite-trade 'to? Nandito na tayo sa internal range, okay? See you ulit sa next video para mahimay ko sa inyo 'to at makasabay kayo sa next trade. Bibigyan ko kayo ng specific setup and kukuha tayo ng mga price na ganito, okay? So, see you ulit. I hope may natutunan kayo. Medyo mahaba ba? Comment kayo diyan sa baba 'pag may na-observe kayo. Yun lang, thank you and goodbye.